Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Patuloy na mararamdaman sa malaking bahagi ng Luzon ang malamig at malakas na bugso ng amihan na nagdudulot ng ilang mga pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa. Ang Shareline at Easterlies naman ang nagpapaulan sa Bicol Region at Eastern Visayas. Posible namang maranasan ang malalakas na bugso ng hangin sa Luzon at eastern section ng Visayas. Nakakaapekto pa rin ang Shareline sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Makulimlim at may paminsa-minsa mga pag-ulan sa Bicol Region at Northern Samar. Ang amihan pa rin ang patuloy na makakaapekto sa halos buong Luzon. Makulimlim at may pabugso-bugsong mahina hanggang sa minsan malakas na pag-ulan na may kalakasang bugso ng hangin sa Aurora, Bulacan, Laguna, Rizal at Quezon. Bantay Panahon. Samantala mga kaibigan, ang Eastern Visayas ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat, pagkulog ng dahil ho sa easterlies. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Occidental Mindoro at lalawigan ng Palawan, kasama ang isla ng Kalayaan ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ng dahil ho sa easterlies. Ang silangang bahagi ng Visayas, Palawan kasama ang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang malakas na hangin mula sa hilagan silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang nalalabing bahagi ng Visayas ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa hilagan silangan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:50 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, modular learning ipatutupad sa Santa Lourdes National High School kapag hindi na kaya ang mabahong amoy na nagmumula sa sanitary landfill. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abraya. Sa detalye ng balita, pasok! Ang pagpapatupad ng modular learning ang agarang intervensyon na maaaring gawin kapag nagsuspinde ng face-to-face classes sa Santa Lourdes National High School dahil sa mabahong amoy na nagmumula sa sanitary landfill ng lungsod. Sinabi ni Ms. Christy Ferriol, ang tagapagsalita ng City DepEd, padadalhan ng mga module ang mga mag-aaral na maaari nilang magamit kapag walang face-to-face classes. Ayon kay Ferriol, hindi naman umano basta-basta na mailipat ang paaralan o ang mismong landfill kaya ito ang agarang magiging tugon sa problemang kinakaharap ng eskwelahan. Matatandaan nitong Martes, kalahating araw na sinuspende ang face-to-face classes sa Santa Lourdes National High School dahil sa mabahong amoy na nagmumula sa landfill. Hindi rin umano ito ang unang beses na nakansila ang face-to-face classes sa eskwelahan dahil sa mabahong amoy. Ako, si Wilmar Abraya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Nako, kawawa naman ng mga estudyante at ganun din yung mga kaguruan ho natin dyan po sa Santa Lourdes National High School. At sa kabuuan, sa mga residente ng Barangay Santa Lourdes. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita.
Sabi ni Bishop Tomas Jasper Candole, masangsang na amoy, maasim yung nagmumula dyan sa dump site. Kapag ka umiinit na pagkatapos ng ulan, nakakarating ang masamang amoy na iyan dito sa Flying Horse. Ganun din ang naaamoy namin na nagmumula sa Payatas Dam Site. Nung nasa Fininvest 2 pa kami sa Batasan Hills sa Quezon City. Hay, hanggang dito pala, ganun din. Ang naaamoy namin nasaan na yung sariwang hangin ng Palawan. Nako, matindi pala talaga. Kung anong naamoy nila dun sa Payatas, yun na rin ang naamoy ng ating pong mga kabarangay ho dyan sa Barangay Santa Lourdes. Sabi nitong si Bishop Tomas Jasper Candole. Kaya ito pong Santa Lourdes National High School ay patutupad na ho yung modular learning. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Department of Education mas palalawakin pang school-based feeding program ngayong 2026. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abraya. Para po sa karagdagang balita, pasok! Mas palalawakin pa ng Department of Education o DepEd ang School-Based Feeding Program nito o SBFP sa 2026 na inaasahang makikinabang ang mga mag-aaral. Nakakuha ang DepEd ng 25.7 bilyong peso para sa pinalawak na SBFP na magbibigay daan sa mas malawak na saklaw mula sa mga unang baitang hanggang sa mga nutritionally at trista na mag-aaral sa mas mataas na antasa. Sa ilalim ng pinalawak na programa, magbibigay ang DepEd ng masustansyang pagkain sa mga kindergarten learners at grade 1 learners sa loob ng 200 feeding days. Makikinabang din sa parehong bilang ng feeding days ang karagdagang mga mag-aaral sa grade 2 hanggang grade 6 na itinuturing na wasted o severely wasted. Sa unang pagkakataon, saklaw na rin ang programa ang nutritionally at risk disadvantaged and vulnerable learners na lagpas grade 6 kasama ang pregnant learners na naka-enroll sa public school. Makatatanggap sila ng nutritional support sa loob ng 180 feeding days. Sasagwa ang bahaging ito ng programa katuwang ang Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Department of Interior and Local Government o DILG upang maisama ang kinakailangang maternal at child health support. Ako, si Wilmar Abraya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:55 ho ng umaga. Sana nga ho, napapakinabangan yan ng mga estudyante. Dapat assist nyo rin kung may epekto ba doon sa mga estudyante yung feeding program na yan. Baka nininegosyo rin lang ng ilang mga tiwalin na taga-gobyerno. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, lalawigan ng Palawan nagtala ng mahigit 12,000 voters registration turnout, mga kapuso. Super Radio Local News. Sabihin natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Umaabot na sa mahigit 12,000 ang naitatalang voters registration turnout ng Commission on Election sa buong lalawigan ng Palawan mula nang magsimula ang rehistrasyon sa ika-20 ng Oktubre 2025. Batay sa impormasyong ibinahagi ni Ginoong Jomel Ordaz ng Provincial COMELEC, may kabuo ang 12,067 ang turnout hanggang Enero 3, 2026. Sa nasabing bilang, mayroong 5,320 ang bagong botante. Nasa 2,527 ang edad 15 hanggang 17 taon habang 9,540 naman ang mga edad 18 pataas. Nangunguna ang Puerto Princesa na may mataas na turnout na umaabot sa 4,561. Sinundan ng Iloilo na may 1,425 at Brooks Point na may 1,051 at Batarasa na may 945 habang ibang munisipyo ay nasa 500 pababa. Aabot sa 847 ang naitala sa Register Anywhere program habang tinatayang
212 ang daily average sa registration. Samantala, patuloy ang panawagan ng COMELEC na magparehistro na magtatagal hanggang May 18, 2026. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ang tamang oras alas 5:57 na ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong balita. Mahigit 1,400 ng mga PDL sa Mimaropa ang sumailalim sa tupad program ng DOLE nito nakalipas na 2025. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abrea. Sa detalye ng balita, pasok! Kabuang 1,416 na mga person deprived of liberty o PDLs ang sumailalim sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Worker o TUPAD program nitong 2025. Ang DOLE Mimaropa ay nakapagbigay nga ng emergency employment kung saan aabot sa 6,760,980 pesos ang kabuang wages ang naibigay sa mga PDL sa iba't ibang mga pasilidad sa mga probinsya sa rehiyon. Nagsimulang implementasyon noong Enero hanggang Setyembre kung saan 100 PDL beneficiaries mula sa Occidental Mindoro, 347 sa Oriental Mindoro, 40 sa Marinduque, 235 sa Romblon at 644 sa Palawan. Samantala, kabilang sa mga naging trabaho ng mga PDL ang repair, maintenance, cleaning, greening at beautification ng mga BGMP compounds, mini construction and repair ng personnel barracks at decloggings ng kanal o creek at waste management. Ako, si Wilmar Abrea, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ang tamang oras, 1 minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Samantala, ito pong ating pong Philippine Coast Guard nag-abiso sa mga manlalayang para sa banging isdang ilang araw na hong nawawala mula sa Barangay Langogan dito po sa lungsod. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Naglabas ng abiso ang Philippine Coast Guard sa lahat ng mga manlalayag na dadaan sa karagatang sakop ng Puerto Princesa at Palawan kaugnay sa nawawalang banging isda. Matapos na pumalaot noong Martes, ika-6 ng Enero 2026, dakong alas 4 ng madaling araw. Ayon sa Coast Guard Station Central Palawan, kinilala ang banging isda na si Pablo Onipa, 56 anyos at residente ng Barangay Langogan. Saka ito ng kulay asul na may kulay puti sa ibaba ng bangka na may tatak na kairi. Nangis daw man ito sa bahagi ng Constancia Show sa bayan ng Rojas, subalit hindi na nakauwi sa kanyang tahanan. Sa panayam ng Super Radio kay Kimberly Onipa, anak ng nawawalang banging isda, inaasahan naman nilang makakauwi agad ang padre de pamilya dahil nagbaon lang ito ng lutong pagkain at wala rin dalang cellphone kung saan bago lamang ito na pumalaot na mag-isa. Ayon kay Coast Guard Ensign Kimberly Jane Tarog ng Coast Guard District Palawan, patuloy ang gagawing mga search and rescue operation ng ehensya sa nawawalang mangingisda. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.